Si Nanay Salome. Ang anak po niya, hindi lang isa, kundi 2 binata. Amen? And yet, nakita po natin, itong 2 binata na ito, 2 anak niya, ayan o, walang inggitan, nagkakasundo, may teamwork, okay? At mayroong malaking paggalang, okay? Sa kanyang close, sa kanilang nanay. Bakit? Nag-open nga ng kanilang personal na problema eh. Di ba? I mean, sa totoo lang po mga kapatid ko, kung malaki na ako, nanay ko, matanda na, nakakahiya mag-ulingay ako sa nanay ko. Tama po ba? Amen. Lalo't higit ang problema ko, personal. Bakit kami hingi? 2 pa kami! Amen? 2 pa kami. Kung nag-iisa lang siguro, medyo humingi pa ako. Pero 2 kayo eh. Pareho kayong maskulado. Pareho kayong lumaki sa karagatan. Okay? Sa gitna ng mga bagyo, hindi nyo tinatawag si nanay. Pero dito sa mabigat na problema nyo ito, naisip nyo bigla si nanay. Obviously. Okay? Maganda nga, sabi ko nga kanina, track record ni nanay sa kanila. Mga nanay, kinakailangan maganda ang track record nyo sa mga anak ninyo. Sapagkat isang araw kakailanganin, dudukutin yan ng inyong mga anak at sasabihin, sa ganitong area ang nanay ko maaasahan ko. Are you here? Amen. Are you here? Palakpakan mo natin ang Panginoon dyan. Okay? Gusto ko isipin natin, okay, na maaaring hindi ka parati hingan ng tulong ng iyong anak, pero isang araw, dahil meron kang distinctive gift sa area na yon, ikaw ay tatawagan ng iyong, bagamat sila ay malaki na. Okay? Kaya ngayon, it's time to show, to get close with your children, para hindi sila mahiyang humingi ng uningay sa iyo isang araw. Kinakailangan maging close. Sabi mo nga sa katabi mong nanay, kung nanay nga yan, maging close ka sa kanya, sa iyong anak. Yan. Pagka sinagot kang close na, mas maging closer pa. Yan. Alright? Now, the third one. The third thing na makikita natin, okay, dito kay Nanay Salome, she was not just a mother with great faith and a mother who has a close ties with her children, but she was also a mother who intercedes for her sons or for her children. Nagpe-pray siya. Obviously, mga kapatid ko, itong si Nanay Salome ay talaga pong hindi siya tumitigil na mapabuti ang kanyang anak. She prays. Alam natin na siya po ay mananampalataya. Alam natin na kinikilala niya si Jesucristo bilang kanyang tagapagligtas. At kitang-kita po natin dito, nung narinig nga niya yung pangangailangan, yung problema ng kanyang 2 anak, anong ginawa po ni Nanay Salome? Agad-agad kumaripas. Okay? Pumunta kagad siya sa paanan ng ating Panginoon Jesucristo. Now, tingnan natin ang storya. Sabi ko nga po sa inyo, si Jesus Christ nagpapahinga, siguro gabi na yon. Okay? Gabi na yon, dahil usually si Jesus Christ pagka panahon na ng gabi, nagpapahinga na sila dahil maghapon silang naglalakad sa gitna ng mainit na araw. Katulad kanina, ang init-init ng araw, sabi ko yada na. Okay? Kahit naka-aircon yung sasakyan, hirap na hirap po ako sa painit ng araw. Eh, alam niyo po si Jesus Christ sa Middle East. Okay? Nandun po ako sa Israel. It was, a fall time, medyo papalamig na yung panahon. Pero pagka uminit ang araw, talagang kinakailangan mo, halos gusto mo na magubad sa init. Okay? Now, maghapon niya, pagka gusto mo lalong mapagod sa gitna ka pa ng araw, lalong madodoble yung pagod mo. Okay? Sa panahon na ng ating Panginoong Jesus, nagpapahinga na po sila. Okay? At nakakuha ng pagkakataon itong magkapatid, maka-sneak out. Okay? Papahinga sila, naka-sneak out sila, nagplano na sila. Ganito, nagpapahinga na tayo lahat. So wala na tayong gagawin, wala na tayong ministry, wala na tayong pahinga tayo lahat. Nag-sneak out sila, nag-isip sila, puntahan na natin si nanay. Yan eh, yan ang dyan eh, yan ang story yan eh. So pumunta sila sa bahay nila, pinuntahan nila nanay nila, nay. Okay? At itong nanay, napanggan, anak, mga problema nyo. Okay? Nay, tulungan mo kami, gusto namin ganito, ganito. Inopen ng 2 magkapatid. Okay? Sumagot ngayon ang nanay niya. O sige, sandali lang. Tayo muna. Nag-ayos lang siguro ng konti. Okay? Akin na yung bastong ko, lakad na tayo. I mean,
nung pagdating sa harapan ng ating Panginoong Jesus, she knelt down and she said her petition. Itong si Nanay Salome, matanda na to. Okay? At alam po natin kapag matanda na, pwede siya magreklamo sa kanyang dalawang anak. Anak, mga anak, pagbigyan niyo naman ako. May edad na ako. I'm too old. Kayo malalaking damulag na kayo. You can handle yourself. Tama po ba? Tapos, gabi pa, alam niyo naman ang mga matatanda, bago mag alas 7, tulog na. Bago mag alas 5, gising na. Ay, may naman mga... Hello, nandyan ba kayo mga anak ng Diyos? Pero sa sobrang pangangailangan itong... sa sobrang pangangailangan itong dalawa, hindi po natin nakitaan dito sa istorya na si Nanay, nung kausap niya ang Panginoong Jesus, parang napipilitan siya. You know, ang kanyang prayer is so strong. So direct to the point. Hindi na siya yung nagpaikot-ikot ba? Alam mo, Lord, alam mo, ako mahal na mahal kita, Lord. Alam mo, talagang ako isa sa mga nagsishare ng gospel dyan. Yun. Hindi. Nung tinanong siya ni Jesus Christ, what is it that you want? Lord, gusto kong humingi ng favor sa iyo. What is it? Gusto ko sa iyong trono, ang aking dalawang anak ay nakapwesto. Ang isa ay nasa kaliwa at ang isa ay nasa kanan. Yun lang. At alam po ninyo mga kapatid ko, ito si Nanay Salome, hindi siya nagreklamo dito sa kanyang mga anak nung hinahatak siya. At tandaan po natin mga kapatid ko, walang taxi noon na sinasabi ng dalawang anak, Nay, naghihintay na yung taxi. Walang ganon. Okay? At alam ni Nanay Salome na pag pumunta sila doon, kinakailangan niya mahaba-haba yung baston niya, baka hanggang dito na yung baston niya pagkarating nila doon sa haba ng kanilang nilakad. Ewan ko kung talagang binuhat na siya ng dalawang damulag. Ni John at ni James. Ewan ko yun. O pareho na silang nag-isahan yung magkapatid na isinakay siya, pinasan siya. Obviously, pwede. Dahil nagmamadali sila, bakit? Alam nila na si Jesus Christ anytime pwede nang matulog. Alam nila yon. Kaya talaga naghahabol sila sa oras. Talagang hinabol nila yon. Okay? At yung nanay nila, so willing to oblige. Narinig niya yung problema ng kanyang mga anak. Kaya alam po ninyo, di ba kayo yung mga nanay, no? Your emotion can easily taken away by the feelings of your children. Kaya ang mga nanay, talagang talagang biglang hindi kahit hindi niya alam nagsasalita siya. Hindi niya alam gumagawa siya ng ganung mga bagay. 'Di ba? Sabi nga ang mga nanay daw po ay blind believers of their children. Okay? Minsan hindi lang bulag, sinungaling pa. Abay, oo! 'Di ba? Magagalit yung dumating yung anak. Okay? Tapos, sabi ng nanay, bakit anak, ano nangyari ba tumiyak ka? Nay, kasi makakaya kalaro ko, tinutukso ko. Bakit anak? Ano siya sabi sa'yo? Pangod daw ako. Ano sasabihin ng nanay? Tingnan ko nga ilong mo, anak. Alam mo, huwag ka maniwala sa mga kalaro mo. Mga sinungaling! Ang ganda-ganda ng ilong mo, anak. Di sino sinungaling, hindi makakalaro siya. Pero ano po sinasabi natin dito?